Sana tayo, naku, eto na. Pumasok na po tayo sa maiinit na mga balita, mga kababayan. Umpisahan po natin kay General Torre. Pinapakasuhan si General Torre, talaga hong pinag-iinitan. Ano po? Si General Torre, iba tong mga to. O, yan. Gagalit po kasi sila kay General Torre, mga bossing. Bakit to? Kaya pinag-iinitan nila yan. Dalawa na po sa mga ano nila, mga leader nila Yung nandoon na po sa Oblo, mga kababayan. Kapag ka po sinabing General Torre, mga bossing, titindigan yan yung kanyang profesyon. Titindigan yan yung kanyang sinumpaang tungkulin, no? Sa bayang Pilipinas. Sa bandila ng Pilipinas. Ngayon, pinag-iinitan po si General Torre. Halatang-halata naman. Napansin niyo ba si Amy Marcos, mga kababayan? Doon sa kanyang hearing, sabi ni Maria Polenya, team replay here. Hindi po replay tayo. No? Live po tayo. Napansin nyo si Amy Marcos, mga kababayan, doon sa kanyang hearing. Si Bato de la Rosa, doon sa kanilang hearing, mga kababayan. Kapag ka si Remulla, ang tinatanong nila, magalang, maayos. Medyo mababa ang tono ng boses. Kasi alam nila, hindi sila uubra. No, napaikot-ikutin si Secretary Boying Remulla. Maayos, tahimik. Pero pagdating na kay Marbil, pagdating na kay General Torre, mga kababayan, sinisigawan nila. No? Kapag ka hindi nila nagustuhan o kapag ka hindi yung gusto nilang sagot ang isinagot ni General Torre, sumisigaw sila, mga boss. Doon pa lang ramdam mo na pinag-iinitan. Bakit? Isa o nangunguna si General Torres doon sa nagpa-aresto sa kanilang poon na si Buloyski. Hindi. Sorry, mali pala. Kumbaga, dito po sa grupo ng mga DDS, si Buloyski kasi ang pope nila. Si Buloyski ang pope nila, mga kababayan. Sino yung poon, Mark? Di si dating Pangulong Duterte. Yan yung mga tinitingala nila. Yan yung mga talaga nila, sinasamba nila. Biruin mo ba naman? Ang dating Pangulo, yung mga Katoliko, kayo mga Katoliko ng mga DDS, para sa inyo to. Biruin mo ba naman? Minumura na ni dating Pangulong Duterte, yung Pope, okay lang sa inyo, no? Minura na ng dating Pangulong Duterte, yung mga kaparian, okay lang sa inyo. Minura na ng dating Pangulong Duterte, yung Panginoon, okay pa din sa kanila. Wala pa ding red flag sa kanila. Di yun nga, ang Panginoon nila, si dating Pangulong Duterte. Kasi para sa akin, bilang isang Katoliko, Miss Smile, shout out sa inyo, red flag na sa akin yun. Hindi na sa akin uubra yun. Kaya ako nagsasalita na dito. No? Ayaw ko na sa mga ganun mga kababayan. Pero na traffic ng 5 oras. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte? Gusto ko tawagan si Pope. PI ka, Pope, umuwi ka na. Di ba? Kaya nga kada magla-live tayo, inaalam ko. Gusto kong malaman kung ano ang tumatakbo sa isip po nung mga DDS. No? Kung bakit pag si dating Pangulong Duterte exempted para sa kanila, mga kababayan. Pero kapag kayong nandyan lang sa kalsada nila, sobrang banal-banalan. Uy, wag mong ginagawa dyan. No. Sa Panginoon, uy, wag mo sinasabi yan. Sa Panginoon. Sabi, both PBBM, solid ako noon pa sa tatay pa niya ni PBBM. Sabi ni Euchre, a relationship. Ngayon, ito ginagawa nila kay General Torre, mga kababayan. PNP. Pinakakasuhan kasi si General Torre, mga bossing. Kaugnay daw po doon sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kaso, no, nasa likod ni General Torre ang PNP, ang Philippine National Police. At panigurado ako, nasa likod din po ni General Torre ang mamamayang Pilipino.
Kasi yung mga binabalita nila at yung mga pinapakita nila, lalo na doon sa pag-aresto kay Buloyski, karamihan kasinungalingan eh. Kesyo daw inuupakan ng ating mga kapulisan, yung miyembro daw po ng mga Kojik. Tapos ang makikita natin, doon na mahahagip ng mga kamera ng kanilang mga vlogger, binobomba ng tubig yung ating mga kapulisan. O di ho ba? Mga kababayan. Ginawa na nilang lahat para hindi maaresto si Buloyski, pero yung isang General Torre tumindig doon, nag-antay doon, kahit na pagod na pagod na. Hindi tinigilan si Buloyski. Kaya po nanggagalaite itong mga ito kay General Torre. Di ba? Matyaga yung taong yan eh. Napakatyaga. Pagkatapos nung kay Buloyski, kay dating Pangulong Duterte, birthday ni General Torre, mga kababayan, umaga pa lang, pumasok sa trabaho, isinerve ang warrant of arrest na galing po sa ICC na ipinakiusap ng Interpol sa kanila para tulungan sila, mga kababayan, umabot ng gabi. Umabot ho ng gabi, mga kababayan. Biruin mo, first time sa history ng Pilipinas, di ba Ma'am Aba at Dien at Marijo at Bong Raimundo? First time sa history ng Pilipinas na may binasahan ng Miranda rights pero umabot ng gabi bago maisama. Tapos ang sasabihin nila, Amy Marcos, nagmamadali daw arestuhin ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Bong Raimundo, isa ako sa mga naniniwala sa mga Duterte. Lagi. Pero sa mga pinaggagawa nila, nagbago ang pananaw ko sa kanila. Totoo ho yan. Sila ang sumira sa kanilang apelido at pangalan. Di ho ba? Sabi ni George Lomod, syempre, promotion ang kapalit. Ano naman? Yung sa mga ganyan naman, normal na may promotion. Di ba? Ang importante, yung may warrant of arrest, sinerve, nadala, arestado. Kaya nag-iiyakan ho yung mga DDS pati na ito. Ngayon, ito basahin natin. PNP, sinagot ang mga pahayag ni Senator Amy Marcos na maaaring sampahan ng kaso. No? Si Marbil at CIDG Chief Torre kaugnay sa naging pag-aresto kay FPRRD. Anong ikakaso nyo? Anong paglabag ang ginawa? Basahin nun natin mga kababayan. Sinagot ng PNP ang mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos, no, na maaari umanong sampahan ng kaso si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at si Criminal o CIDG Chief Nicolas Torre kaugnay pa rin sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na siyang kasalukuyang tinatalakay sa Committee on Foreign Relations ng Senado. Gamit na gamit talaga ni Amy yung Senado. Ano? Ito naman wala naman pong patutunguhan yun eh. Di ba? Ito naman walang patutunguhan yan mga kababayan. Asan ba dito? Yung sagot. Sa isang pulong, balitaan, inihayag ni PRO spokesperson Brigadier General Jean Pajardo na handa ang mga hepe na harapin ang kahit anumang kriminal at administrative case na maaaring ihain ni Senator Amy Marcos. Yun naman po ang paulit-ulit sa kanilang sinasabi eh. Ni General Marbil, ni General Torre at ni Secretary Boying Remulla. Kung meron kaming nalabag, sampahan nyo kami ng kaso. Paulit-ulit ho, mga kababayan. Nilang sinasabi yan sa Senado. Di ba? Pero, pinipilit pa din nilang bulihin doon sa Senado, mga bossing. Pambubuli ho ang ginagawa nila. Base po sa aking mga nakita at namatyagan habang nandoon sila sa Senate. Grabe yung pambubuli ho, mga bossing. No? Pag hindi nila gusto yung sagot mo, pag hindi yung gusto nilang marinig ang sagot mo, sisigawan ka nila. Yung isa na nga lang si Robin Padilla,
na number 1 senator ho ng Pilipinas sa boto, no?